po sa ating mga listeners at viewers. Welcome po sa Voice of Youth Podcast, kung saan rinig or naririnig yung boses ng mga kabataan patungkol sa mga iba't ibang issue na mayroon tayo sa ating bansa. Ang episode natin ngayong araw ay pinamagatang Kontra Korupsyon, Boses ng mga Kabataan ang Solusyon. Pero bago tayo magsimula, ako po si Johaina Reports Putawan, ang inyong host ngayong araw, at kasama ko yung aking mga kapwa kabataan na sina Bea. Hello! Ako nga po pala si Bea. Si Marie. Good day everyone! At syempre, di magpapahuli si Ron. Hello po, ako po si Ron na mahilig mag-research ng mga isyong panlipunan. Ngayong araw, hindi lang tayo basta mag-uusap ng kung anumang topic na nais natin, kundi pag-uusapan natin yung isang napapanahong issue which is yung corruption. Yes. Nababasa ko kasi lagi sa Facebook na about sa mga flood control projects, kaya yung pag-uusapan natin ngayong araw. Diba? Yes. Tama ka dyan, ang korupsyon ay pag-abuso sa kapangyarihan o sa posisyon sa sariling interes na nagdudulot ng malaking pinsala sa ating lipunan. Yes. Kaya naman, ngayong araw, ang ating layunin ay una, malaman kung ano ang korupsyon at sitwasyon nito sa Pilipinas o kalagayan nito sa Pilipinas. Malaman ang sanhi at epekto nito sa ating lipunan at sa mga kabataan, at malaman yung paninindigan naming mga kabataan at rekomendasyon para masolusyonan at matigil ang isyong ito. Ngayon nga, sisimulan natin pag-usapan kung ano yung corruption. Kasi di ba hindi lahat alam yung kahulugan nito? Kasi oo, hot topic siya, lagi siyang nababasa sa mga news, sa Facebook, pero posible kasi na hindi lahat alam yung meaning nito. Di ba? So, Bea, tatanungin kita, ano ba yung kahulugan ng corruption? So, yung corruption nga po is, ito yung sistema ng pagnanakaw ng isang individual na nasa posisyon ng yung nakawan nila sa kaban ng bayan para nga sa pang sarili nilang kapakanan. Ito nga yung gawaing karumal-dumal na parang katulad nga di ba ng, alam niyo, yung isang cancer, di ba yung may cancer? Walang lunas na. Oh, wala, di ba mahanap yung mga doktor na lunas dun sa sakit na yun? Agree ako dun sa sinabi niya na yung corruption is parang cancer sa lipunan talaga. Kasi hanggang noon pa lang, di ba, hot topic na yung corruption. Kumbaga, dati may mga politiko na kinukuha yung kaba ng bayan, yung pondo ng bayan, Yes. binubulsan nila, pero may mga, may mga batas na ginagawa para masolusyonan siya. Pero hanggang ngayon, di ba, meron pa din corruption, may issue pa din ng corruption. Wala, hindi na talaga nawala. Di ba? Ang hirap niyang solusyonan. No? Kasi, sistema na yung may mali. Ano ba yung halimbawa ng corruption, Bea? So, yung mga halimbawa nito is marami. Kabilang na dito yung suhol, nepotismo, at yung pagbibigay nga ng trabaho sa kapamilya, kahit hindi nga di ba sila karapat dapat doon sa posisyon na yun. Yun nga, yung family ties yun, di ba? Kasi mas inuuna talaga nila yung pamilya nila kaysa sa pangangailangan ng mga mamamayan Pilipino. Yes. Oo. And meron pa nga po yung sa mga ghost project na hindi nga natutupad at binubulsa nga ng mga politiko yung pondo na dapat nga nakalaan doon sa project na yon. Diba, walang transparency kung saan nga nila diba ginagamit yung pondo ng bayan. Isa rin sa halimbawa ng corruption Yes. is yung kawalan transparency, yung hindi Yes. pinapakita ng government kung saan nila ginagamit yung Yes. funds natin. No? Yung funds naman kasi na yun, nanggaling sa tax natin mga mamamayan, Yes. di ba? Ikaw naman, Ron, tatanungin kita, ano ba yung kalagayan ng corruption sa Pilipinas? Malala ba or hindi naman gaano? Sa totoo lang, malala talaga ang corruption sa Pilipinas. Pero may nabasa ako sa article ng Inquirer.net sa online. Ito yun. Una, yung nabasa ko, yung luxury cars ni Sara Diskaya. Yan yung di ba? Yung Mercedes-Benz, Rolls-Royce, tsaka yung Bentley ba yun? Bentley, Yes. Di ba? Ang mamahal nun, isipin mo, tapos Totoo. ganun siya. Totoo. Ang mga natin mga sasakyan na yun. 28 yun, di ba lahat? Yes. Ang nakakalagay ito ng mahigit milyon. Million yung halaga ng mga Mm. luxury cars. Kasi ang luxury sila. Diba? Tapos, meron din siyang 9 companies na pagmamayari din. Pagmamayari. Pagmamayari ni Diskaya. Hmm. Yes.
Ayun. Na kamakailan issue din sa flood control projects. Ilan ba yung projects na meron si Diskaya sa DPWH? Mga may nabasa ako, mahigit 400. 400 projects ang meron siya. So, yung mga projects na yun ay mga flood control at saka yung mga projects na roads, mga, Yes. Hindi lang roads, yung mga bahay din. mga bahay. Mga pabahay. kasama din. Okay. Ayun nga din. Kasi may nabasa din akong balita tungkol dun sa may 48 million daw yung sa may flood control projects yung sa Bulacan. Flood control. Pero sa first and second quarter nung 2024, pinakita nga na 48.39 million. Pero doon sa may record nung BIR, 77.20 million siya. At para raw yun sa may construction doon sa may riverbank. Doon sa may Bulacan nung January 2024 naman. Tapos nireport pa nila na 100% complete daw. Pero hindi pa pala talaga nila tinatapos. Diba? So, ibig sabihin nun, ang totoong halaga talaga ng project na yun is 77.20 million. Pinalabas lang na 48 million. Gaman sila. At ang lalapan nun, kasi pinalabas nila na completed. Pero in reality, wala Wala pa project. talaga. Ganun talaga sila kagamit. Kasi ang laking pera nun eh. Diba? Lahat Kasi, pinag-iunsa nila, no? Ikaw ba, meron ka bang nabasa din na news? Yes, may nakita nga ako dito tungkol ng kay Leviste. So, ano ba ito? Ito nga yung issue ngayon tungkol nga sa allocable files na inalabas nga ni Leviste o Cabral files na naglalaman nga ng DPWH allocation of funds per district kung saan nga 3.5 trillion ang worth ng Trillion? allocation. 3.5 Yes. trillion? Yes, Laki. trillion. Oh my. Laki pala, no? Yes. Tapos nga, dun sa files nga na nilabas ni Leviste, sa Region 3 nga ay may pinakamalaking allocation na nasa 406.927 billion. Sumunod nga sa Region 4A na 341.876 billion. At marami pa nga iba. So, di ba kung titignan, ang lalaki nga di ba ng pondo bawat region, pero parang hindi nga masyadong pansin kasi nga di ba yung sa bilihin, tapos yung kulang pa rin sa facility sa mga schools. Yes nga eh. Totoo. Di ba nga may Yes. pinangako pa sa atin na 20 pesos daw na bigas? Nga pala yun. Hanggang ngayon, lalo na Wala pa. dumodoble na yung Mahal pa rin yung presyo ng Matagal na yung hiling ni Marcos, di ba? Tsaka sa mga healthcare, sa mga hospital, di ba? Kulang Kulang pa din sa facilities. Kagamitan din. Yung mga healthcare professionals, mababa pa rin yung sahod nila. Kumpara sa ibang bansa. Kumpara sa ibang bansa. Kaya maraming mga Pilipino, di ba, na nurse na napupunta na Yung sa ibang bansa na lang. Ibang bansa. Tama. Kagaya nga, naniniwala ko na sa sinabi ninyo lahat na malala talaga yung kalagayan ng corruption sa Pilipinas. Kasi tulad dun sa sinabi mo, yung nabasa mo na about kay Diskaya, Yes, kay- yung 28 luxury cars Tapos niya. yung construction companies din. Yung sinabi ni Marina, 48 million Pero flood 7. projects ng gobyerno, pero in reality, 77.20 million pala. Pero tapos hindi pa complete yung Oo, sinabing complete or natapos na, pero wala naman talagang ganung project na nangyari. Wala. At yung sa sinabi ni Bea naman na Kay Leviste. kay Leviste, yung allocable files na ang laki pa rin ng pondo bawat district, pero Yes. hindi naman pansin yung pagbabago kasi yung bilihin pa rin natin mataas, yung mga Yes. sa schools, kulang pa rin sa facilities, sa mga hospitals, di ba, ganun din. Ako rin, meron din akong nabasang news online about kay Zaldico. Sinabi niya na si Pangulong Marcos daw at Romualdez yung pinaka-mastermind ng corruption sa Pilipinas. Kasi napanood ko dun sa video statement niya na siya daw yung naghatid ng 56 billion kay Pangulong Marcos at kay Romualdez. At yung pera daw na yun ay tinago or binulsa nilang dalawa. Ngayon naman, pag-usapan naman natin na talamin bakit umiiral yung corruption sa Pilipinas. Di ba lahat naman tayo gusto natin matigil yung issue na to? Pero bago mangyari kasi yun, kailangan nating malaman yung root cause or yung dahilan. Ano-ano ba yung mga sanhi ng corruption? Ikaw, Marie, ano sa tingin mo yung pinakamalaking factor ng corruption? Isa kasi sa dahilan ng yung political dynasty kung saan magkakapamilya ang nakaupo sa gobyerno at kumukontrol sa makapangyarihang pampolitika. Ang mga political dynasty ay nagpapahina sa demokrasya at nagpapalaganap ng korupsyon dahil mas pinapalagahan ang ugnayang pampamilya kaysa sa paglilingkod sa publiko.
Political dynasty. Ano ba yung halimbawa nun? May bibigay ka bang example? Oo naman, kasi yung pagkakaalala ko yung halimbawa kasi niya sa may Stonehill scandal, di ba? Kahit na pinagbabawal ng 1987 Constitution ang political dynasty, nananatili ang mga ito dahil sa kakulangan ng batas na nagpapatupad dito sa atin, di ba? Tama ka nga dun sa sinabi mo. Ang alam ko talaga sa 1987 Constitution, pinagbabawal na yung magkakamag-anak na nakaupo sa sa government, 'di ba? Yes. Pero hanggang ngayon, nangyayari pa rin siya katulad ng kay Ferdinand Marcos tsaka yung sa mga anak niya, 'di ba? Magkakapamilya sila na nasa gobyerno. Di ba hanggang ngayon patuloy pa rin ang pag-iral ng mga political dynasty. Kaya't kinakailangan ang malalim na reforma, transparency at aktibong partisipasyon ng mamamayan upang mapahina ang kanilang impluensya. Ikaw ba, Bea, meron ka bang alam na sanhi ng korupsyon? Yes po, may mga ano nga ako dito. Isa nga rin nga sa sanhi ng corruption ay yung kultura nga nating mga Pilipino, yung sa utang na loob. At isa pa dito yung pagbibigay nga ng regalo may inaasahang kapalit. So dahil nga dito, 'di ba, may mga opisyal o empleyado ng gobyerno na gumagawa nga ng mga illegal na gawain upang nga magbigay ng mga pagbigyan nga yung mga taong may pinagkakautangan na loob. Kahit pa nga ito'y labag nga sa batas at nakakasama nga sa iba. Yun nga yung example kasi dito, or hindi talaga literal na example, pero nangyayari talaga, Yes. di ba, sa atin na yung vote buying, yung syempre, di ba tayo may utang na loob. Syempre kapag yung mga governor ba yan? Yes. Politiko. Ayun, mga politiko kapag tawag dito, Mga ngampanya Kaya sila, di ba nagbibigay sila ng pera sa atin? Syempre, parang utang na loob natin yun, kaya iboboto natin siya. Kumbaga, sinusulan nila yung mga mamamayan na iboto sila kasi Oo. ang magbe-benefit sila kasi pag nanalo sila, may power sila na pamahalaan yung ating country, di ba? Yes. Bukod pa sa sinabi nyo, ang kawalan ng transparency sa pamahalaan, particular sa usapin ng Statement of Assets, Liabilities and Network or SALN, ay isa rin sa sanhi ng korupsyon. Hindi nalalaman ng taong bayan kung saan nilalaan ang pondo ng bayan. Oo, Ron, tama ka dyan. May nabasa nga akong balita online. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ay hindi raw dapat basta-basta nilalabas ang SALN dahil naglalaman daw ito ng mga sensitibong detalye at kailangan dumaan sa masusing proseso. Kumbaga sabi niya, hindi daw dapat siya isinasa publiko basta-basta kasi may mga sensitive doon na details or mga talagang personal. Kaya ito yung dahilan bakit hindi siya inaprubahan yung batas para sa SALN. Kaya naman, ang hindi agarang paglalabas ng SALN ay nagiging hadlang din sa tunay na transparency at pananagutan ng mga opisyal sa gobyerno. Kasi nga, di ba, hindi natin nakikita kung saan napupunta yung pondo ng bayan. Alam mo, tama ka dyan. Ayon din sa World Bank, marami bansa ang nahihirapan sa epekto nito sa kanilang pag-unlad. Pero may mga bansa ring nagtagumpay na nabawasan nito, tulad ng Hong Kong, Singapore at ilang mga bansa sa Europa. Oo, ang galing, no? Paano kaya nila nagawa yun, Marie? Ang galing nga nila kasi sa pamamagitan ng mahigpit na batas, malakas na sistema ng accountability at edukasyon. Halimbawa, sa Singapore, may matinding parusa para sa mga korap na opisyal. Okay guys, no? So ang dami na nating nalalaman tungkol sa issue na to. Ngayon naman, nag-usap tayo dito para hindi lang magreklamo kundi magkaroon or magbigay ng paraan para labanan to. So kayo ba, ano ba yung masasuggest nyo sa pamahalaan natin para matigil na to? Ikaw ba, Bea? Mauna ka muna. So, una nga, palakasin nga ang mga ahensyang pang anti-corruption. Patupad nga din ang mas mahigpit na transparency sa paggastos tulad nga ng pag-approve sa SALN para nga makita ng lahat kung paano nga ginagamit ang pondo. At palakasin din ang mga batas laban nga sa korupsyon. Oo, dapat talaga palakasin yung batas dito sa atin laban sa korupsyon. Feeling ko dahil kulang tayo sa mga batas, madaling nakakalusot ang mga korap na opisyal. Para sa Oo, agree din ako dyan. Paano naman para sa lipunan? Anong masasuggest mo, Marie? Para sa akin, palakasin ang mga organisasyong sibilyan at youth groups. Hikayatin din ang mga mamamayan na maging mapanuri, magtanong sa mga opisyal ng gobyerno, siriin ang mga proyekto at bumoto ng tama sa mga halalan.
tama, no? Dapat talaga bago tayo mag-vote, tignan Dapat natin yung mga Kilatisin yung mga plataforma ng bawat politiko, 'di ba? Para Oo. hindi lang tayo basta-basta bumoboto, kundi alam natin kung ano yung gusto nilang ipatupad once na naging official na sila, 'di ba? Ikaw, Ron, ano naman yung papel natin bilang kabataan? Marami tayong magagawa. Una, pag-aralan natin ang mga issue ng korupsyon para alam natin kung ano ang tama at mali. Makilahok tayo sa mga rally, forum o volunteer work laban sa korupsyon. At higit sa lahat, itaguyod natin ang mga halaga ng katapatan sa ating paaralan, pamilya at komunidad. Meron ng mga taong sinasabing ang protesta ay maaaring magdulot ng kaguluhan at naging salot sa lipunan. Ang pagsali sa mga protesta ay nagsisilbing epektibong laban sa korupsyon dahil binabasag nito ang katahimikan at nagbibigay daan sa transparency at pananagot sa pamahalaan. Diba? Sa mga pamamagitan ng kolektibong boses ng mga mamamayan, nailalantad ang mga nakatagong katiwalian, napupuwersa ang mga institusyon na mag-imbestiga at naipapaalala sa mga pinuno na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa taong bayan. Higit sa lahat, ang protesta ay isang paraan ng pagbabantay sa kaban ng bayan na nagpipilit sa mga opisyal na maging tapat dahil alam nilang sila ay pinagmamasdan at handang panagutin ng publiko. Bago matapos ang ating episode ngayong araw na kontra korupsyon, boses ng kabataan ng solusyon, balikan muna natin yung mga pangunahing punto o pinag-usapan natin ngayong araw. Ito ay ang korupsyon. Ang korupsyon ay pandaigdigang problema na nakakaapekto sa lipunan at kabataan. Pero meron din tayong mga paraan para labanan ito, mula sa pamahalaan hanggang sa lipunan at syempre sa ating mga sarili. Hinihikayat namin kayo mga viewers at listeners na ibahagi ang episode na ito sa iyong mga kaibigan, pamilya at mga kaklase. Bawat isa sa atin ay may papel na gagampanan, kahit simpleng pagiging tapat sa ating gawain o pagtatanong sa mga opisyal ay malaking tulong na. Huwag na natin kalimutan na ang boses ng kabataan ay malakas at tayo ang pag-asa ng bayan para sa mas maayos at walang korupsyon na kinabukasan. Kaya naman ang paninindigan ng lahat ng ating kasama ngayon, naming mga kabataan ay Hindi tayo papayag na patuloy na maapektuhan ng korupsyon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa atin. Maraming salamat po sa pagtutok sa Voice of Youth podcast. Ako nga po pala si Johaina Reports Potawan. Kasama ko sina Bea! Marie! At si Ron. Abangan niyo po ang aming susunod na episode kung saan mas marami pa tayong pag-uusapan na makakatulong sa pagbabago. See you next time! Bye-bye! Bye-bye!